Hello, magandang gabi po sa inyong lahat, mga viewers dito sa church. Good evening po. Welcome po muli sa gawain ng Lord Jesus Administration Church. Ngayon po ay 309 Midweek Service. Dito lang po kami sa Amping 1, San Mateo Rizal. Napakalapit lang po sa City, Marikina, Batangas. At po kayo dito lang sa San Mateo. Sana makasama natin kayo. Not only Wednesday, but every Sunday po. So every Sunday po, kami po ay nasa Book of Luke, chapter 19 na po, Lord willing, loobin ng Lord na matapos na po yung buong chapter 12. Marami pong mga section and division ng segment ng Lucas. Bilang nag-aaral, ni Lord ay tinulungan tayo maunawaan natin yung chronological order ng teaching po na binahagi ng Gospel ni Luke. And then, ngayon po ay we study the Bible in Book of Judges, chapter 4, verse 1 hanggang 24 lang po. So, ika-apat na hukom ay makikita natin po dito. So, we study the Bible according to some method ng inductive Bible study. Expository preaching po yun. Series po kami. Since nag-start ng church ay series na po. Every Sunday, New Testament, and every Wednesday is Old Testament. Actually, sa Sunday po, bumalik na po kami sa Gospel. Dati, dyan ang pinuntahan namin. Pinag-aralan namin yung Book of Luke. So, halos natapos na po namin yung Book of John, ng Revelation, for 7.5 years. At ngayon po ay bumalik po kami sa Lucas. Hindi pa rin po. Dire-diretso lang po ito hanggang sa Book of Revelation. Hindi po, let's pray. Diyos Ama, maraming salamat sa patuloy po ng iyong gawain sa church na ito. Gabayan po ang bawat isa sa amin. Lord, ang inihanda niyo pong pagkain pang spiritual, ang aming kaluluwa ay patuloy po ninyong maging blessing po sa amin lahat. Ang mga kain o ang namin, ang mga salita mo, amin po salamat Lord, gabayan niyo po kami sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo na siya amin nagturo. Salamat po Ama, pinatas ito sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay na? Okay. Sige po. Open your Bible, Hukom chapter 4. Kung maalala po ninyo, last week po, chapter 3 po tayo. So, nag-start na po ang Panginoon na mag-appoint ng judges. Tatlo po yun, judges na po yun na in-appoint ni Lord. Yung una ay si Othniel, galing sa lahi ni Judah. Pangalawa si Ehud, galing kay Benjamita. Ikatlo si Shamgar. Mga kapatid, pagkakita ko po kung saan siya po galing o live. Ngayon po, chapter 4, tayo, isa lang po dito, si Deborah, isang babae, prophetess, at ang kanyang commander-in-chief. Actually, hindi naman niya commander-in-chief, kundi magkakaroon ng allied forces, Ephraim, Naphtali, Zebulon. So, sila po yung tribes na makipag-alyansa sa isa't isa para labanan po ang muling pagsakop sa bansa nila. Actually, mga regional na po yung ito, hindi na po buong Israel. So, dito lang po yung mga sumasakop na nakalaban ng mga taga-Naphtali, Zebulon, I think it's Ephraim. So, sige po, let's start with verse 4. Okay. Verse 1, chapter 4. Ginawa ulit ng mga anak ni Israel ang masama sa paningin ng Panginoon nang mamatay si Ehud. So, according sa introduction po ng writer ng hukom, sinasabi naman niya doon na tuwing magkakaroon ng hukom,
nagwawagi sila at tuwing mawawala ng hukom, ay bumabalik sila sa pagpapakasama ang Israel. At pag bumalik na naman, nag-appoint na naman si Lord ng hukom, andun ulit sila, nagwawagi, lumalakas ang loob, tumatapang, tatagumpay, at hindi sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero kapag wala na po, bumabalik po sila. Kung mapapansin niyo po mga kapatid, mahaba ang panahon ng pagpapalit ng mga judges. Talagang umaabot po ng isang generation. Kaya pwedeng makalimutan na po yung mga nakaraan ng mga matutuwid na ginagawa nila at pagkatapos ng hukom, bumabalik ulit sila. And then nag-a-appoint ulit sila ng panibagong hukom na malayo na agwat sa pinanggalingan o sa sinusundan. Ngayon po, muli, binalik, kinukwento sa atin ng writer na bumalik na naman sa pagkamasama ang mga Israelita. Pagkamatay ni Ehud. Si Ehud po, mga kapatid, ay 80 years na nagpahinga ang Israel sa panahon na nililigtas niya po ito. Last week lang po, study natin. Siya po ay anak ni Benjamin. Ngayon po, mga kapatid, ano po ang nangyari? Verse 2. Ipinagbili sila ng Panginoon sa kamay ni Jabin, na hari ng Kanaan, na naghahari sa Hasor. Ang pinuno sa kanyang hukbo ay si Sisera, na naninirahan sa Haroset Hagoim. Okay, so the Lord sold them into the hand of Jabin, sa New King James. So, dito mga kapatid, gumagawa ang Panginoon ng paraan para madisiplina ang mga Israel dahil sila po ay bumalik na naman sa kasalanan. Pagkamatay ng hukom, bumabalik. Pag may hukom, nawawala. Maayos po sila. So ngayon, tulad ng last week na teaching natin, si Lord, pinalakas niya, pinatatag ng Panginoon. Kung maalala po ninyo, yung si Eglon, hari ng Moab. 18 years po na pinahirapan ni Eglon, hari ng Moab, ang Israel. Hanggang sa dumating nga si Ehud. So ganun po, no? Pag titignan natin, sabi nga ng writer, I think ang pinakamalapit na writer po dito ay si Prophet Samuel. So mga kapatid, maalala po natin na si Lord gumagawa ng paraan. Sabi nga dito, ipinagbili sila ng Panginoon. Sold them into the hand of Jabin. The word sold, makar in Hebrew. Ibig sabihin to sell, binenta, barter, or deliver over. So these are the consequences of their sins. Kapag sila ay tumatalikod. Actually, sinabi ito ng Panginoon in Deuteronomy 28, verse 15 to 68, in Leviticus 26, verse 14 to 39, in Judges 3, chapter 2, verse 3, na ang magiging kalaban ninyo, dahil iniwan niyo po ito, iniwan niyo ang kalaban na ito magiging kalaban ninyo. Dahil binis na tinuksa. At ang mga Diyos-Diyosan nila ay magiging snare o tinatawag na pain. So Jabin, sabi rito si Jabin ay king of Canaan. Actually, ang Canaan po, yung kabuuan ng Israel na nakuha nila, nasako po nila. Pero marami pong hari dito. Actually, 31 kings po ito in Joshua chapter 11. 31 kings to na hari ng mga taga-Kanaan. Anak ni Kanaan po lahat. May kanya-kanyang lugar po sila na pinag-aharian. But si Jabin, isa lang po yung kanyang lugar na pinag-aharian is yung lugar ng Hasor. Nakalagay po dyan, lugar ng Hasor. So during the conquest of Joshua, makikita natin, in Joshua chapter 11 verse 1, may napatay na rin po si Joshua ng pangalan ay Jabin din po. Ang pangalan ay King of Hasor. So magkaiba po ito sa Joshua chapter 11 verse 1 dito sa Judges 4 verse 2. Magkaiba pong Jabin, bagamat parehong Jabin, parehong Hasor ang lugar na pinag-aharian. But more or less 160 years na po ang agwat ni Joshua nung siya namatay. Actually, nung Joshua chapter 11, nasa 10 years na po yun bago siya namatay.
Kaya kung titignan natin, 170 years ang gap, mula noon hanggang sa Book of Judges chapter 4. Kaya meron naman pong ibang hari. And same name, same place, at ang pinanggalingan tribe ay kay Canaan. So mapapansin natin na maaaring, usually ganoon naman talaga, no? Sa Bible, mapapansin natin yung tinatawag na political dynasty ng mga hari. Mapapansin nyo si Herod the Great. Siya po ay naging Herod the Great noong panahon na si Jesus ay pinanganak. Ang anak niya ay Herod Antipas. At ang ako ni Herod the Great ay si Herod Antipas. Nakasunod po sa pangalan ni Herod. So makikita natin yung dynasty kasi po sila yun ang talaga kasi mga hari, mga gobernador. But this time, ito po ay hari ng Canaan. So iba po ito doon sa binabanggit ko sa Joshua chapter 11 verse 1. Magkalayo ng agwat po yun. Magkaroon na ulit ng panibagong hari. Ang commander po niya in chief ay si Sisera. Ang commander-in-chief ni Jabin, si Jabin ang hari. Okay? Verse 3, tuloy ko lang. At dumaing ang mga anak ni Israel sa Panginoon sapagkat siya may 900 karwaheng bakal. At 20 taon niyang lubhang pinahirapan ang mga anak ni Israel. Hindi po nabanggit dito, pero kung titignan natin, patay dito sa verse 3, na parang nakikipagbigmaan na rin siguro sila, kaya lang di sila matalo ng mga Israelita dahil sa 900 na very strong yung ang karwahe kasi yung chariots ay isang palatandaan po na malakas yung bansa kapag mayroong chariots, may karwaheng bakal. Whether nakikipagdigmaan na po ang Israel or natatakot po sila, nahihirapan po sila lumaban because natatakot sila na mayroong 900, si Sisera na top commander-in-chief ay mayroong 900 na soldiers na mayroong karwaheng bakal. So dito, dumaing ang Panginoon. Last teaching po natin, nung dumaing ang mga Israelita. The last teaching natin, nung dumaing ang mga Israelita, they cried out before the Lord, tumutugon ng Panginoon. So tingnan natin kung anong tugon ng Panginoon dito. No? Dahil dito sa verse 3 na sila ay humingi ng tulong sa Panginoon, sa harap ng Panginoon. Verse 4, si Deborah na prophetess, asawa ni Lapidot, ay siyang hukom ng Israel ng panahong iyon. Si Deborah. Siya po ay isang babae. A prophetess. Normal din naman sa Old Testament ang mga propetang babae o prophetess. In Exodus 15 verse 20, tinawag po doon sa letter na yun ay si Miriam bilang propetang babae. In 2 Kings chapter 22 verse 14, meron din pa propetang babae, prophetess na si Huldah. At sabi ng mga scholars, at debatable po ito, but pwede naman, but hindi, ang asawa ni Isaiah ay prophetess din, si Isaiah 8 chapter 8 verse 3. And then meron din post-prophetess, si Noadiah, in Nehemiah chapter 6 verse 14. In New Testament, meron din po mga prophetess, mga anak ni Philip, diba? The Book of Acts. So dito, si Deborah po yung hukom sa panahon ito. Verse 5, siya ay lagi umupo sa ilalim ng puno ng palma. Siya ay lagi umupo sa ilalim ng puno ng palma ni Deborah sa pagitan ng Rama at Bethel sa lupain Maburol sa Ephraim. At pinupuntahan siya ng mga anak ni Israel para sa kanyang hatol. So si Deborah po ay laging nakaupo sa ilalim ng puno ng palma ni Deborah. Yung puno ng palma nila. Palm tree, no?
sa pagitan ng Rama at Bethel sa mamurol ng Ephraim. So Ephraim po ang lahi ng pinanggalingan ni Deborah. At pinupuntahan siya ng mga anak ni Israel para sa kanya. Okay. So ang pagiging hukom po ni Deborah, it is not parang existing na po siyang hukom, propetang babae na rin po siya, bago po siya let's say tinawag. Although dito, di pa siya tinatawag, pero tawagin din siya ng Panginoon para maging hukom. Pero pagiging hukom niya ay yung natural na gawain na duties ng hukom. Na umuupo at nagbibigay ng counseling tulad ng mga requirements o qualification na sinasabi ng biyanan ni Moses sa Exodus 18 verse 13 to 27 na ang pangalan ay si Jethro. Sabi ni Jethro, hindi maganda yung ginagawa mo, Moses, mapapagod ka dahil lahat ng tao na kapila sa iyo ay magpapakounsel sa iyo. Mag-appoint ka ng mga judges. So mababasa nila po doon na sila'y lalapit, magpapakounsel at kapag mabigat ang mga issue sa buhay, saka dadalhin sa iyo, Moses. So sabi doon, may mga qualification po doon. May maalam sa salita ng Lord, maalam sa batas, hindi na nabibigyan ng pera o nasusuhulan. So yung pagiging position ni Deborah is ganun lang. Kaya nga siya nakaupo para tumanggap ng mga counseling. Umahatol siya sa mga Israel. Ngayon ang tanong, bakit nasa puno ng palma? Usually, ang mga hukom nakaposition sa city gates. Pero dahil nga kasama po sila ni Jabin, hari ng Kanaan, maaari yung city gates ay nakapwesto ng mga Canaanites. Kaya siya po ay doon na lamang marahil sa bahay niya, tumatanggap siya ng mga counseling. So siya po ay prophetess at the same time ay isang hukom. Verse 6, siya ay nagsugo at ipinatawag si Barak na anak Berak na anak ni Abinoam mula sa Kedes sa Nephtali at sinabi sa kanya, inutusan ka ng Panginoon. So nagpasugo si Deborah, kinausap ng Panginoon. Sabi kay Barak, inutusan ka ng Panginoon. By the way, si Barak po ay isang taga-lahi galing kay Nephtali. So sabi, inutusan ka ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Tumayo ka at ipunin mo ang mga tauhan sa bundok ng Tabor at kumuha ka ng 10,000 sa lipi ni Nephtali at sa lipi ni Zebulon. So dito, ang gagamitan ng Panginoon para mag-form ulit sila, ma-reform para sa labanan ay ang mga lahi ni Nephtali at Zebulon. Kaya maaari na ang Asor o ang Kanaan na ito ay mga naninirahan sa kanilang lugar na hindi nila tinabo, hindi nila pinatay. At lumawak na po, lumakas na po sila, may hari na nga po sila. Dati naman ay wala. Ngayon ay may hari na sila. At sinako po sila ng 20 taon. Lubang pinahirapan sila ng mga Asor na ito. So for 20 years, after 20 years, ito na po, nangusap na po si Lord kay Deborah at si Barak ang ina-appoint ni Lord para maging kanyang parang commander, chief. Noon sabi, ipunin mo 10,000 sa Nephtali at perhaps 10,000 din sa Zebulon. By the way, the name Barak or Barak in Hebrew and dahil nga ang Old Testament natin ay sa Hebrew naman ito translated, ang ibig sabihin ng Barak ay in Hebrew is to bless or to kneel. To bless or to kneel yung nakaluhod. Kaluhod ba tawag ito? To kneel or to bless, pagpalain. And also si Deborah pala, ang ibig sabihin ng pangalan niya in Hebrew is B. As in boy and letter E, double E, B. Symbolically, it carries much deeper significance in ancient Hebrew culture, representing diligence, strength, and
wisdom. So sabi ni Lord, ay sinusugo niya si Barak, humanap ng 10,000 mga sundalo sa Nephtali at sa Zebulon. So yun ang utos ni Lord kay Deborah para kay Barak. So si Deborah, anak ni Ephraim, si Barak ay anak naman ni Nephtali. So dito nabanggit din Zebulon ng mga sundalo, maaring mag-aalib swerso sila para lumaban dito sa mga hari ng Kanaan. Verse 8. Tawag ba ako? 7. 7. Aking palalabasin si Sisera. Sabi ng Panginoon po ito aking palalabasin ang pinuno si Sisera, ang pinuno sa buo ni Jabin upang salubungin ka sa ilog. Vision. Instruction po ito ni Lord para kay Deborah at kay Barak. Sabi ng Panginoon, aking palalabasin si Sisera, ang pinuno sa buo ni Jabin upang salubungin ka sa ilog. Vision, kasama ang kanyang mga pamahagi at ang kanyang hukbo at ibibigay ko siya sa iyo. So maliwanag na po yung instruction ni Lord na lagi naman ganito na ibibigay ko sila sa iyo sa iyong kamay. Ibibigay ko sila sa iyo sa iyong mga lahi, sa iyong kamay. Sabihin, ibibigay pero kailangan pa rin nilang kumilos, lumaban. Pero nakakabatid sila, alam nila na tagumpay na po ito. Ibibigay na. Pero kailangan nilang gawin. Diba kapag gano'n naman ang Panginoon, the blessing is there, the blessing is already available, pero hindi mo makukuha once na hindi mo naman pinahirapan ng mga kalaban, dahil nga may karwahe, na nababadad po sila, na i-intimidate po sila sa karwahe. Takot po si Barak sa madaling salita. So parang kailangan ni Barak ng isa pang tao na para ma-confirm na lalaban siya, kasama siya. So si Barak po ay sabi niya, hindi siya pupunta kung hindi siya, hindi ka sasama sa akin. Hindi kasama sa akin, ako hindi pupunta. Minsan mga kapatid, very clear na yung message ng Panginoon. Kahit hindi kasama si Deborah dito, ibibigay po ni Lord kay Barak. So, hindi po ito, minsan yung pananampalataya ng tao, kailangan bang mag-prove ito na may kasama, hindi pa ba naniniwala? Maliwanag kasi sa instruction dito, aking palalabasin si Sisera, ang pinunamukong niya, kasama ang kanyang turoy at ang kanyang buhat, ibibigay ko siya sa iyong kamay. So, yun ang decision, yun ang sinasabi ni Lord kay Deborah para kay Barak. Maliwanag po yun, ibibigay ko siya sa iyong kamay. Wala sinabi si Lord na sasamahan ka ni Deborah. Wala po. Pero nanghina ang loob kay hindi pa rin siya nagtiwala. Samantalang propeta po ito, si Deborah, isa po siyang propeta na naniniwalaan nila. Pero pagdating sa mabigat na mission para sa labanan, ay parang pinagdudahan. Si prophetess Deborah at the same time ay hukom. So, hindi ko matanda kung anong ibig sabihin nito. Basta, bisan ang buhay ng tao, parang kailangan pa ng second opinion o second na ma-prove yung gusto ni Lord, yung message ni Lord, ma-prove. Kung hindi ka sasama, hindi ako pupunta. Ibig sabihin, nagdedepende lang po ba si Barak, si Deborah, maliwanag na yung message ng Panginoon. So, once na inutusan po, tayo ng Panginoon, clear naman po yung sinasabi na siya yun. Sa kamay niya lalagpak, ibibigay ang kalaban. Yun nga lang, biglang parang naghina, parang tayo ni Barak. So, verse 9, ito sinabi ni Deborah, at kaya sinabi, tiyak masasama ako sa iyo. Ibig kahit na hindi niya ni-request na sasama, parang sinasabi naman ni Deborah, sasama siya, kahit hindi niya sabihin, kaya kasama ko sa iyo. Gawin may ang daan na iyong tatakakin ay hindi matungo sa iyong kapurihan, sabi ni Deborah, sapagkat ipagbibili ng Panginoon si Sisera
sa kamay ng isang babae. At si Deborah ay tumindig at sumama kay Barak sa Kedes. So yung mensahe na yon ay magtatagumpay si Barak, lalaban si Barak, pero ibibigay yon, ipagbibili yon ng Panginoon si Sisera sa kamay ni Deborah, babae, propeta. So dito mga kapatid, for 20 years, hininto na ng Panginoon yung paggamit ni Lord kay Sisera at kay Jabin. For 20 years, ginamit po si Jabin para mahirapan po ang Israelita. But natapos na po yun, yung 20 years na yun. At ang Panginoon ay ibabalik ang Israel. At ang sabi dito ay ipagbibili ng Panginoon si Sisera. Babalik po, tutubusin po ni Deborah ang mga Israel sa pagpapaalipin ni Sisera. Kaya mga kapatid, siya ang gagamitin ni Lord para tumubos. Kanina, binanggit dito, verse 2, pinagbili sila ng Panginoon kay Jabin. Ngayon, sa verse 9, ay tutubusin naman po sila ulit ni Lord sa kamay ni Sisera. Verse 10, tinawag ni Barak ang Zebulon at ang Nephtali sa Kedes, at doon kasunod niyang umahon ng 10,000 lalaki, at si Deborah ay umawon kasama niya. O si Deborah, mga kapatid, hindi lang hukom, bilang propeta o prophetess. So, siya po ay warrior din pala. Hindi siya nagreklamo na sabihin na hindi ako sanay sa labanan. So, siya lalaban din. So, sa oras nito, verse 11, si Eber na Kineo ay humiwalay na sa mga Kineo. Bagamat ang lahi niya ay galing sa Kineo. By the way, Kineo ay sila po yung mga nomadic people. Yung pag-alagala sila, wala po silang lugar ng panahon ito. Pag sila umalis, aalis sila. Pag umalis po sila sa isang lugar, pupunta ko saan, doon sila maninirahan. So si Eber, umalis na po sa mga laging nag-wander sa lugar. Siguro papunta si Eber, ay na sumama. Ang mga anak ni Hobab, na biyanan ni Moises, ay itinayo ang kanyang tolda sa may punong Encina sa Zaananim na malapit sa Kedes. So ito rin po yun, sila Eber, yung mga biyanan. By the way, biyanan po, basahin lang po yung Book of Numbers, chapter 10, verse 29, si Hobab. And then Book of chapter 1, verse 16. So, ibig sabihin, ito, tawag ito ay hindi sila, mga Midianita po ito, mga kapatid. Isa sa mga lahi na pinopoint out sa kanila yung mga Midianita. Lahi ng mga biyanan ni Moses. Hindi po sila striktong kalaban. Sila po ay naging kakampi at the same time, dahil nga marami namang lahi ang Midianite, naging kalaban din po sila. Kung babalikan niyo po yung Book of Numbers chapter 31 verse 1 to 8, si Balaam po, yung false prophet na hinire po ni Balak para sumpain ng Israel, yun po ay Midianites. Isa po siyang galing kay Midian, anak ni Midian. Pero itong part na ito, sila Eber, humiwalay na po sila. Sila po ay mga kaanib. Actually, hindi sila kalaban ng Israelita. Wala po silang kalaban na nababanggit po dito. Okay, verse 12. Nang masabi kay Sisera na si Barak na anak ni Abinoam, na masabi kay Sisera na nalaman ni Sisera na si Barak na Abinoam ay umahon sa bundok ng Tabor. Pag sinabi ko mga kapatid, isa lang ang ibig sabihin nun, sila po ay ready to fight. Maglalaban-laban po sila. Talaga naman yun ang nangyayari, mga kapatid. During those times, hindi ko na puputol ang labanan. Talagang gano'n. Kasi nga, perhaps ang mga Israelita pumapalat para itaboy sila, alisin sila, pero lumalaban na rin po yung mga kalaban. So verse 13, tinipon ni Sisera ang lahat ng kanyang mga karwahe
na siyang naraang karwaheng bakal. Ay lagi pinagmamalaki niya. O pinagmamalaki, kaya binabanggit na. At ang lahat ng mga lalaki kasama niya. So, hindi lang 900 yung mga lalaban, may iba pang mga lalaki kasama niya. Yung maaaring mga naglalakad or iba naka-horse. Lalaki kasama niya mula sa Haroset, Pagbuin, hanggang sa Ilog, Kishon. So, hindi lang ito 900, marami po ito. Pero marami pong Israelita, 10,000 kay Neftali at 10,000 kay Zebulon. Mga kapatid. So, libo rin po ito. Kalaban nila. First, 14. At sinabi ni Deborah kay Barak, tumindig ka, sapagkat ito ang araw na ibinigay sa Panginoon ng Panginoon, si Sisera sa iyong kamay. Hindi ba lumabas ang Panginoon sa harap mo? Kaya tumusong si Barak mula sa bundok ng Tabor kasama 10,000 lalaking sumusunod sa kanya. So dito, mga kapatid, ay tila si Barak ay parang andun pa rin yung kanyang reaction, yung kanyang gesture, yung kanyang ginagawa ay tila parang hindi masabi, wala nang binabanggit o tinatamad o natatakot. Kasi sinabi sa kanya, tumindig ka. Sinabi sa kanya, tumindig ka. Sapagkat itong araw na binigay ng Panginoon si Sisera sa iyong kamay. Mga kapatid, ito rin po yung binanggit po ng Panginoon nung prostrated po si Joshua. After ni Moses, na namatay si Moses, si Joshua po ang pumalit. In Joshua chapter 1, verse 1 hanggang 8, makikita natin yung talagang frustration, bagsak si Joshua. Talagang nakita ni Lord yung nanghina po siya, which ang kausap naman niya dito ay ang Lord, pero nanghihina pa rin siya. Ngayon, sabi nga dito ni Deborah, binigyan mo Panginoon. Hindi ba lumabas ang Panginoon sa harap mo? So parang sinasabi ni Deborah, wala. Kung si Deborah nga alam niya na lumabas ang Panginoon sa harap niya. Now, tingnan natin yung sinasabi na same praise dito kay Joshua at dito kay Balak or kay Barak. Tingnan natin sa alin, yung Joshua 1 verse 2 na pareho ang sinasabi ng Panginoon at ni Deborah. Si Moses na aking lingkod, sabi ni Lord, ay patay na. Tumindig ka at tumawid sa Jordan ito, ikaw at ang buong bahay ito hanggang sa lupain ang aming binibigay sa kanila sa mga anak ni Israel. So mga kapatid dito, no, makikita natin yung pareho ng tono o praise na binanggit ng Lord kay Joshua. At dito naman, binanggit ni Deborah kay Barak. Tumindig ka. Binigay na ng Panginoon. Kaya ako maniniwala na nasa oras na ito ay si Barak ay nanghihina. Kinakabahan at natakot. No? Nalaman na rin ni Barak na nag-prepare na rin po sila si Sarah. At inihanda na po 900 na chariots. So, ganun din po ang ginawa ni Lord. Nadadaanan naman natin ito later on sa mga susunod. Sa Judges chapter 7 verse 9, sabi niya kay Gideon, arise, go down. Ibig si Gideon din, Panginoon, mga kapatid, ay nanghihina rin, nagdududa rin. Humingi nga siya ng sign sa Panginoon. So, meron din siyang doubt. So, dito, mga tao ito ay mga new generation na po ito eh. Hindi na po nila nakita yung glory ni Lord, yung gawa ng Lord, panahon ni Joshua. Wala na po eh. Wala na po silang makitang pruweba na kung paano nagtatagumpay ang Lord sa lagi sa labanan. Kaya ngayon, ang magbagiging batayan na nila is yung propeta na kausap ni Lord at ito nga, sinasabi nga ni prophetess Deborah na binigay na ito ng Panginoon sa inyo. Hindi ba lumabas ang Panginoon sa harap mo? Ngayon, dumakas ang loob niya. Kaya lumusong si Barak at mula sa bundok ng Tabor kasama sa 10,000 lalaki at sumunod sa kanya. Verse 15. Ito na po. Itinabay ng Panginoon si Sisera at ang lahat ng kanyang mga karwahe
Anong klase pagtaboy? At ang buong bukbo niya sa harap ni Barak, sa talim ng tabak. Sabihin ng pagtaboy, hindi ito pagtaboy na ano lang, ito ay pagpatay, paglaban. Bumaba si Sisera sa kanyang karwani at patakbong tumakas. Ibig sabihin, natakot po si Sisera na instead na tumakbo siya na mas mabilis kapag nasa sa karwani. Pero hindi, tumakbo siya, bumaba po siya para mapabilis, baka umakyat po siya na hindi na kayang gawin ng chariots. Verse 16, ngunit, hinabol ni Barak ang mga karwahe at ang mga hukbo hanggang sa Haroset, Hagoim at ang buong hukbo ni Sisera ay nahulog sa talim ng tabak. Wala ni isang lalaking nalabi. So dito makikita, mapapatunayan ni Barak na totoong pinigay na ni Lord sa kanyang kamay ang mga kalaban. So mapapansin ninyo ang kumilos mo dito, ang lumaban ay si Barak. Yung talim, siya po yung makikita natin na halos lumaban. Hindi nabanggit dito si Deborah, pero siya po talaga eh. Kasi sabi ni Lord kay Deborah, sa verse 7, ibibigay ko siya sa iyong kamay. Although si Deborah, para samahan siya, pero ang lumalaban dito, ang pagbibigyan ng kalaban ay sa kamay ni Barak. So nahulog po sa talim ng tabak ang mga kalaban. Sabi dito, wala ni isang lalaking natira o nalabi. Hindi na binilang kung ilan, basta 900 yung naka-chariots at marami pang mga lalaking kalaban. Nang iba, maaari naglalakad, ay iba ay nakasakay sa kabayo. Basta ang mahalaga, sinabi dito, nalupit po sila, napatay po sila ni Barak. Verse 17, tuloy ko lang. Ngayon man, ay patakbong tumakas si Sisera patungo sa tolda ni Jael, na asawa ni Eber, na Kineo. Ito yung binabagit kanina sa verse 11. Sapagat may kapayapaan sa pagitan ni Jabin, hari ng Asor, at ng sambahayan ni Eber na Kineo. So si Jabin po, si Eber po, yung mga Kineo na ito, at saka si Jael, peaceful po sila, both Israelites at yung mga Kananeo. Hindi, walang silang peaceful po sila, wala po silang kalaban. So, dahil nga peaceful po sila, tumakbo dito si Sisera. Siyempre, hindi naman nakalaban ito si Jael. Verse 18, sinalubong ni Jael si Sisera at sinabi sa kanya, lumiko ka, Panginoon ko, lumiko ka rito sa akin. Huwag ka matakot. So, in-encourage po ni Jael na dito siya lumiko, dito siya pumunta sa kanyang tolda. Kaya siya lumiko sa kanya sa loob ng tolda at siya ay tinalakbungan niya ng isang alpombra. So, yung alpombra na yun para hindi siya makita. Marahil nung naghahabol. Verse 19. Sinabi niya sa kanya, isinasama mo sa iyo, bigyan mo ako ng kaunting tubig na mainom sapagkat ako'y, sabi ito ni Sisera, sapagkat ako'y nauuhaw. Kaya binuksan niya ang isang balat na sisinlan ng gatas at kanyang pinainom siya at tinakpan siya, sabihin, tinaberan. So nagmagandang loob po si Jael kay Sisera. Wala naman isang problema, hindi naman siya kalaban. Verse 20, at sinabi ni Sisera sa kanya, tumayo ka sa pintuan ng tolda at kapag may taong dumating, kasi hinahabol ko siya, taong dumating at magtanong sa iyo, may tao ba yan? Ay iyong sasabihin, wala. So, sakaling habulin man si Sisera, ang umahabol po sa kanya ay si Barak, sasabihin daw ni Jael, walang tao. Kung may magtanong, magiging sinungaling si Jael. Verse 21, ngunit kumuha si Jael na asawa ni Eber, ng isang tulos na tolda, yung pinampipin sa tinatalian ng tolda yung kahoy. Matalas po yun para tumusok sa lupa at pagtatalian ng tolda. At kumuha ng isang pamukpok at dahan-dahan lumapit sa kanya habang natutulog ng mahimbing si Sisera. So kumuha po siya ng matalas na kahoy, may matalas na po. At kumuha siya ng pamukpok si Jael. At habang natutulog ng mahimbing si Sisera dahil sa pagod, itinusok ni Jael ang
tulos sa kanyang noo hanggang umabot ito sa lupa at siya'y namatay. Parang pinako niya yung si Sisera. Pinupok niya yung ulo, tumagos yung kahoy sa lupa na parang ipinako sa lupa. Yung buha, yung ulo ni Sisera. Namatay po si Sisera. Verse 22, sa paghabol ni Barak kay Sisera ay lumabas si Jael upang salubungin. Salubungin siya at sinabi sa kanya, halika at ipakikita ko sa iyo ang lalaking hinahanap. Kasi peaceful din po sila eh. Kaya siya ay pumasok sa kanyang tolda at naroon si Sisera na patay na nakabulagta at ang tulos ng tolda ay nasa kanyang loob. So pinatay po ni Jael. At magandang loob po si Jael sa mga Israelita. Okay, una-una, ang mga Israelita very hero nila si Moses. Etong pamilya ni Jael, ni Eber, sila ay pamilya ni biyenan ni Moses, kaya malapit yung relasyon sa mga Israelita. Bagamat hindi sila Israelita, ang nag-connect lang sa kanilang pamilya ay yung lahi nila ay biyenan, nasa lahi sila ng biyenan ni Moses. Kaya gumawa ng mabuti ang mga anak ni Eber, ang mga anak ng Jethro, actually si Jethro pa nga ang biyenan. Gumawa sila ng mabuti sa mga taga-Israel. Verse 23, gayon nilupig ng Diyos ng araw na iyon si Jabin. No araw din yun, si Jabin naman, ng hari ng Kanaan sa harap ng mga Israel. Si Jabin naman bilang hari, so pinatay din po siya, mga kapatid, sa harap ng mga Israel. Habang tumatagal ay naging higit na malakas ang mga Israelita. Because of unity. Nagkakaisa na po sila dahil nakita nila yung pagkilos ng Diyos sa mga warrior ni Lord na si Barak at saka yung propeta ang babae na si Deborah. Habang tumatagal ay naging higit na malakas ang mga Israelita laban sa Jabin na hari ng Kanaan. Hanggang sa mapuksa nila si Jabin na hari ng Kanaan. Okay. Ganito lang muna po tayo mga kapatid. So, dito pa mga kapatid, no, isang hukom na naman ang ginamit ni Lord para i-save, tubusin ang mga Israelita. So sila po ay nagiging parang redeemer. Tuwing merong hukom na magwawagi at magpapahinga ang Israel. Nung nakaraang teaching natin, 40 years sa kay Othniel, after ni Othniel kay Ehud, after ni Ehud nagtagumpay 80 years. So dito, nagtagumpay ulit, so bibilang ulit ito ng taon. At habang panahon na ito, lumalakas po ang mga Israelita laban sa Jabin. Hanggang mapuksa nila si Jabin na hari ng Kanaan. So talagang tinupad ng Panginoon yung sinasabi niya na magiging kalaban ni sila upang masubok ng Panginoon yung pananampalataya nila. At kung mapapansin ninyo mga kapatid, halos from generation to generation, nagbabago ng hukom. So, ibig sabihin, may mga namamatay ng mga tumatanda, yung mga lumalaban, at may mga bagong panahon na sumisibol yung mga kabataan. 20 years old naman ang age limit ng Lord, up and above, para lumaban. So, may mga bagong henerasyon na sumisibol na hindi nakikilala ang Diyos. Maari ang iba, ng bata-bata pa, nakikita ng tagumpay, pero dumarating ang time na pag nawala na po yung judges, ay bumabalik na naman po sila sa kasalanan. So ngayon po dito ay lumalakas po sila. So tinupad po ng Panginoon na nagiging kalaban na yung iniwan nila ayaw ng alisin. So dito nagtagumpay nga sila, pero bakit po sila nagtagumpay? Tayo po may labanan din po tayo. Maaari din tayo kasi tulad nila na meron silang labanan physically, battle po ito.
Patayan po ito at labanan po ito ng territory at ang labanan na ito ay hindi lang territory. It's about the sovereignty of God, ang labanan na ito. Kailangan mapatay ang mga tao ito para mawala rin po yung Diyos-Diyosa nila. And para malinis po ang Israelita at matupad yung layunin at mission ng Diyos sa Israel na mawala po talaga yung Diyos-Diyosan. So, yun po talaga ang pakay ng Diyos. Kaya, nagkakaroon ng labanan because hindi nila tinupad eh. Naging duwag po ang mga Israelita doon sa 6 or 7 tribes na nag-iwan ng mga kalaban. Pero ngayon, iba't ibang lugar, iba't ibang lahi, tribes, nagtagumpay po. Ang nagtagumpay po dito ay yung tribes ni Naphtali at ni Zebulon at ang ginamit na leader, ang prophetess na ito ay lahi naman ni Ephraim na si Deborah. So si Naphtali naman, ang anak niya ay si Barak. So dito, nakita natin kung gaano kataas din ang pagtitiwala ng mga Israelita kapag dumating talaga yung mga hukom na tagapagligtas. So ang hukom po dito ay naging Savior, naging Redeemer, sila po yung nagliligtas. So bakit po sila nagtagumpay? No, 4 reasons. We have 4 reasons mga kapatid. Bakit po sila nagtagumpay? Tayo din may labanan, mga kapatid. Hindi man physical, pero meron tayong mga emotional battle, spiritual battle, financial battle, mga sicknesses na labanan, battle, na gusto natin gumaling, gusto natin bumaba buhay natin, and then yung mga financial battle din, ang mga lack of financial blessing. So meron po tayong labanan na hindi katulad man ito, pero sure yun, meron tayong pinaglalaban. So 4 reasons why God allowed the Israel won the battle. Dito sa segment natin, dito sa section natin, pinakita ni Lord. Una, bakit po ba? Number 1, because they cried out to God. Sabi sa verse 3, at dumaing ang mga anak ng Israel sa Panginoon sapagkat siya ay may siyang narataway bakal. Sabihin, may ano man ang reason ng mga pagdaing nila, na dinig po ito ng Panginoon. Tulad din po ito ng last teaching, mga kapatid, na dumaing din ang mga Israelita at nagkaroon nga ng tinatawag na judges. Ito nga si Othniel. So dumaing po, sabihin, they cried out before the Lord, and then ang Panginoon, madali siyang mag-react once na mayroong nagre-reklamo, nananalangin sa kanya. Okay? Sabi dito, minsan sinasabi niya dito sa Deuteronomy chapter 15, sabi dito sa verse 15, Deuteronomy 15 verse 9, pupunin ko lang yung isang part po dito, no? Sabi dito, pag-ingatan mo huwag mag-isip ng masama sa iyo, na iyong isipin ang ikapitong taon, ang taon ng pagpapatawad ay malapit na. Yung 7 years of pagpapatawad, ibabalik mo yung mga naging alipin. At tinignan mo ng masama ang iyong dukhang kapatid at wala kang ibinigay sa kanya, siya'y maaaring dumaing sa Panginoon laban sa iyo at ito'y magiging kasalanan mo. So marami pong bagay po na binabanggit po dito na yung they cried out, if they cried out, pag sila'y dumaing sa akin, mananagot yung taong nang aapi. 15:9. Meron pa, hindi ko lang masyadong pero isa to, na kapag dumaing sila sa Panginoon, papansinin sila ng Panginoon. So marami po yan sa batas ni Moses. So dito, dumaing sila sa Panginoon at ito ay nadinig ng Panginoon. So even today, sa ating din panahon, kahit na po, sinabi dito sa verse 1, na nagpapakasama ang mga Israelita,
that the Lord that required them to repent first. Hindi sila sinasabihan ni Lord na magsisi muna kayo. Hindi sila sinasabihan magbago muna kayo. Once na sila dumaing at nasa rescue, nasa urgent part na po ng buhay nila, the Lord rescued them, mga kapatid. Bagamat, alam natin, sa panahon ng New Testament, sa atin ngayon, sa panahon natin, repentance is one of the best key, mga kapatid, na solusyon ng Lord na tayo mapansin is yung humility, humbleness, and repentance. So, ang pag dumaing ang mga tao sa Panginoon, ito'y tanda ng pagpapakumbaba. Kaya kung tayo, nagkakaroon din ng sufferings, meron din tayong mga personal battle sa buhay natin. Pag nahirapan po tayo, tulad ng mga Israelita, kahit sila ay sumusuway sa Panginoon, tayo rin na sumusuway sa Panginoon. But mga kapatid, pwede tayong dumaing sa Panginoon. Meron na pong tayong covenant tulad nila. Last week, sinabi ko nga na hindi sila iniiwanan ni Lord because of the covenant. Not because of God's na Panginoon ay mahal sila. Hindi po yun Dahil may covenant na po ang Panginoon. Kapag ang Panginoon ay nangako, tinutupad niya ang covenant. So, ang covenant na ito ay buhay na buhay mula sa Panginoon patungo sa kanila. Pero ang covenant ng mga Israelita patungo sa Diyos ay lagi nagpe-fail. Pero hindi po, wala pong si Lord sa kanila na tatanggalin yung covenant once na nag-fail sila. Parurusahan lang, magkakaroon ng disciplinary action si Lord. Yun lang ang parusa, pero the Lord never, na-breach yung kanyang covenant sa kanyang pinangakuhan. So ngayon, because of the covenant, tayo rin may asala, but mga kapatid, pwede tayong dumulog sa Panginoon. Pagpakumbaba rin tayo. Yung pagdaing natin sa Panginoon is palatandaan ng pagpapakumbaba at paghingi ng kapatawaran. Sabi nga ni Apostol Pedro, chapter 5, 1 Peter 5, verses 7, kaya't kayo magpakumbaba sa ilalim ng makapangyarihang kamay ng Diyos upang kayo kanyang itaas sa takdang panahon. Ilarap ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat siya nagmamalasakit sa inyo. Ilagak, ibigay ninyo, Panginoon, mga kapatid, sa Panginoon ang ating kabalisaan. Sabi nga sa Matthew 11:28, diba? Cast your burden upon the Lord. And then come to me, all of you, sabi dito na lahat ng nabibigatan, at lumapit kayo sa akin, kayo aking pagpapahingahin, pasanan ninyo ang aking pamatok. Sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Magpapahinga kayo sa akin, na sinasabi ng Panginoon. So tayo pinalalapit ng Panginoon sa Kanya, sapagkat siya nagmamalasakit sa inyo. Si Pedro po, nagsulat niya, si Pedro po ay nakaranas mismo ng personal na concern ng Panginoong Hesus sa kanyang buhay. Concern si Jesus, nung wala silang huli, pinabalik si Pedro, bumalik sa pampang, Panginoon, magdamag na po kami walang huli. Pero sabi ni Pedro, bagamat sinabi mo, susunod kami, balik po sila. At nakahuli po sila, morning po yan. Concern si Lord sa kanyang pangangailangan ni Pedro. Ano pa? Concern si Lord sa pangangailangan ng kagaling na nabiyanan niya. Ni-request ni Pedro na pumunta si Jesus sa bahay niya. Gumaling po yung biyanan niya. Ano pa? Concern si Pedro, si Jesus kay Pedro. Ano pa? Nung nakulong po si Pedro, in Acts chapter 12, all this Jesus ay wala na, nasa langit na. Niligtas po siya ng anghel. Ano pa? Concern si Jesus kay Pedro nung tinagpas ni Pedro yung tenga ni Marco. Ayaw ni Lord na makulong siya dahil sa batas ng Roma, makukulong si Pedro. Pero ibinalik po yung tenga na tinagpas. So, concern siya kay Pedro. Ganun ang naranasan ni Pedro, kaya nga sabi ni Lord na ni Pedro, ilalim ninyo sa kanyang lahat ng kabalisahan. Sapagkat siya ay magmamalasakit. Lahat ng kabalisaan, pera, sakit, ano ba kabalisaan nyo? Pambayad sa Meralco, kami, nagpe-pray kami lagi dyan. Sakit,
ako po may nararamdaman din. Una-una, sa Panginoon muna ako lumalapit. So ano pa ho ba? Meron pa ho. But, mga kapatid, kay Lord, ilagat natin. Umiyak po tayo, dumain po tayo kay Lord, at siya nakikinig sa atin. Number 2, ano pa mga reason, ang mga labanan natin para magtagumpay? They trusted God through a woman's leadership, verse 5 to 6. Yung leadership ng babae, si Deborah. So, minsan sinasabi ng marami, hindi pwede yung babae, blah, blah, blah. Mga kapatid, no? God proves that salvation depends on His will, not human strength. Ang babae po kasi is a picture of weak and vulnerable. Mahina po ang babae. Yun po talaga. In Old Testament and New Testament. But God wanted to use the weak woman or vulnerable to expose His strength. Minsan ginagamit ni Lord yung mahihina para ihayag niya ang kanyang kapangyarihan. Mas gusto niya yung mahihina eh. Kung maalala po ninyo, in Joshua chapter 11, lumusot po yung 12, ito po, yung mga naunang hari ng Jabin, hari ng Hazor, si Jabin din po yun. And then siya po yung leader ng mga Kanaan. 12 kings po sila. Sabi ni Lord, huwag kayo matakot. Ako bahala sa chariot. Susunugin natin yan. Aalisin ko yan. Lumabang po si Joshua. At sinunod po yung chariots at pinilayan po yung mga kabayo. Ayaw ni Lord na magamit ng mga Israelita yung chariots. Pinilayan po yung mga kabayo. Ayaw ni Lord na gamitin yung kabayo ng mga Israelita. Gusto ni Lord, lumaban ng Israelita, only weapon nila ay tabak lang. No chariots, no horses. Kasi nga po, ayaw ni Lord na makita ang Israelita ng very strong. Gusto ng Panginoon makita ang Israel na very strong because of God. Gusto ng Panginoon makita siya ng mga kalaban na napakamakapangyarihan because of the Lord na kasama nila sa labanan. Not because of chariots na naagaw sa kalaban, not because of the horses na nakaagaw sa kalaban. Ayaw po niyon. Kaya nga hindi yung gusto ni Lord. Kaya kung mababasa niyo po mga kapatid, hanggang panahon ni David, wala po tayong mababasa. Ewan ko lang, correct me na lang kung may mabasa kayo. Pero wala po talaga akong nadaanan pa before na meron chariots na sinasakyan yung mga Israelita. Wala po eh. But anyway, nagtiwala po sila sa leadership ng babae. Maaring mahina, pero because God, walang posible sa Panginoon. Picture po ito ng vulnerable, but the Lord gusto niya expose ang strength niya sa mga mahihina bagay. Para siya ang mahayag, siya ang makilala at ma-expose ang kanyang kapangyarihan. Ito pa sinabi rin ni Apostol Pablo, 1 Corinthians 1, verse 26-31. Sapagkat tingnan ninyo ang inyong pagkatawag, mga kapatid, na kaunti sa inyo matatalino, ayos pa man tayo ng tao, hindi marami makapangyarihan, hindi marami na makaparangal. Kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kahangalan sa sanlibutan upang kanyang iyain na matatalino. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina sa sanlibutan upang kanyang iyain ang malalakas. Pinili ng Diyos ang mga bagay na mababa at inahamang sa sanlibutan, maging ang mga bagay na walang halaga upang pawalang saysay ang mga bagay na mahalaga. Upang walang sino man na magmalaki sa harapan ng Diyos, subalit kayo ay na kay Kristo, Jesus, na naging karunungan para sa atin mula sa Diyos, at katuwiran at kabanalan at katubusan, upang ayon sa nasusulat, ang nagmamalaki ay ipagmalaki ang Panginoon. So kung meron ang ipagmamalaki, ang ipagmalaki niya ay ang Panginoon. So sinabi nga dyan, ginamit nila ng mga mangmang upang makita ang katalinuhan ng Diyos, di ba? Meron gano'n. Pakibalik nga yung part na yun. Verse 27 yata. Pinili ng Diyos ang mga bagay ng kahangalan sa salimutan upang kanyang hiyain ang matatalino
mga bagay na mahihina sa libutan upang kanyang iyain ang maralitas. So kung pinili niya man si Deborah, walang problema po doon kahit siya po ay babae dahil marami na rin po sa Old Testament na mga naging prophetess. Now, pangatlo, una, kung babalikan natin, bakit nagtatagumpay mga Israelita? They cried out before the Lord. Ganon din po tayo, tayo po ay dumudulog sa Diyos, dumadaing din. Ganon din po tayo dapat, pagkatiwala natin ang ating buhay, kahit sa mga mahihina. Ano ba yung mahihina? Kahit yung mga pastor na hindi aral, mga kapatid, yung mga pastor na kung titingnan natin, parang dinidiscriminate. Hindi naman aral ito. Pastor na mahihira, pero kung sila'y pinili ng Diyos para hiyain na marunong, yun ay ang pastor. Yun ay gawain ng Panginoon. Kaya pinipili ng Diyos yung mga mahihina. Yung ibang mga pastor, mga kapatid, may kilala po ako, pastor na nakulong po sa Muntinlupa. Pastor na may mga record na mga hindi magaganda, pero binago ng Lord. Upang ipakita na ang Panginoon ay makapangyarihan, na kaya niyang magbago at kaya niyang ma-expose ang kanyang kapangyarihan laban sa mga nag-discriminate. Kaya nga, dito, ang kapangyarihan pa rin ng Diyos ang nananalig. Kaya pinili niya ang babae. Number 3, bakit po nagtatagumpay mga Israelita? Because they follow the instruction of God. In verse 7 and 9. Okay? Pagkabat si parang naduduwag ng konti si Barak. Sabi ni Barak, hindi ako pupunta kung hindi ka sasama. So, andun din, tapos pinatitindig siya ni Deborah sa verse 14. Tumindig ka. Di ba dumaan ng Panginoon sa'yo? Di mo ba parang sinasabi, hindi ba napansin? So, bagamat andun, but ang mahalaga, na-overcome yung takot, sumunod pa rin si Barak sa instruction ng Lord, and even si Deborah. Si Deborah, instruction ni Lord sa kanya ay sabihin yung mga gagawin ni Barak. So pareho po, Deborah and Barak, they follow the Lord's instruction. Alam niyo po, pag tayo po susundin sa instruction ng Biblia, ang Biblia po ay nasa dalawang parte po. Una, yung mga negative commandments, yung mga negative commandments na huwag gagawin. Yung mga bad example, huwag tutularan, huwag gagawin yung mga kasalanan. And second, yung positive commandment naman, yung dapat gawin na matuwid at mga dapat gawin ng mga bagay na kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, sunod lang po tayo doon sa instruction sa mga salita ng Diyos. Sabi sa Kawikaan chapter 16 verse 20, siya nakikinig sa salita ay uulad at ang nananalig sa Panginoon ay mapalad. Kawikaan 19 verse 16, ang nag-iingat ng utos ay kaluluwa niya ang iniingatan. Napakahalaga po ito. Ngunit ang umahamang sa salita ay mamamatay. Imagine niyo po, kapag sumusunod tayo sa utos ng Panginoon, na nag-iingat tayo, para sa ating kaluluwa pala yun. Maliligtas ang kaluluwa mo, mga kapatid. Kapag tayo nag-iingat ng utos ng Panginoon, ang kaluluwa natin ang nakikinabang. Iniingatan din natin ang kaluluwa natin. Kaya kapatid, follow the instruction of the Lord. So, okay. Summary tayo. Number 1, because they cried out. Number 2, they trusted God through a woman's leadership. Number 3, because they followed the instruction of God. And number 4, kung bakit nagtagumpay mga Israelita? Because they trusted in God's power and stood united in one spirit. Okay. Dito sa verse 23 and 24, sabi po dito, gayon nilupig ng Diyos ng araw na yun si Jabin na hari ng Kanaan sa harap ng mga anak ni Israel. Nilupig. Verse 24, habang tumatagal daw ay naging higit na malakas ang mga Israelita laban kay Jabin na hari ng Kanaan. Hanggang mapuksan nila si Jabin na hari ng Kanaan. Habang tumatagal. So, dahil sa pagtitiwala nila sa instruction ng Panginoon, sa kapangyarihan ng Panginoon, nagkakaroon sila ng unity. They stood united or they stand in one spirit
Nagkakaisa sila ng parang isang tao, binabagay sa Bible minsan. Parang isang tao ang nagkakaisa na lahat ng sinasabi ay pinagkakasunduan. Mga kapatid, dahil sa pananampalataya na yun, hindi sila natakot sa anumang kalaban. Sabi sa awit 20, verse 7 to 8, ipinagmamalaki ng ilan ang mga karwahe, katulad si Sera, ipinagmamalaki, at ang iba ay mga kabayo. Ngunit ipinagmamalaki namin ang pangalan ng Panginoon namin Diyos. Dapat ipagmalaki. You must trusted God's power and yung pangalan ng Panginoon. And then, verse 8, sila'y mabubuwal at guguho, ngunit kami ay titindig at matuwid na tatayo. In New Testament, ganun din po naman, lahat naman ay may labanan. Tulad ng binabanggit ko, may kalaban po tayo, anong mangyari. Kahit na tayo sa panig ng Diyos, meron pa rin kumakalaban sa atin. In New Testament, dapat naninindigan din tayo na may isang espiritu sa Panginoon. Upang tayo magwagi laban sa ating mga kaaway. Sabi sa Filipos chapter 1, verse 27 to 30, last na po ito, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ng Kristo. Na kahit ako ay dumating at kayo nakita o wala man sa harap ninyo at mabalitaan ko ang mga bagay patungkol sa inyo, na kayo naninindigan sa isang espiritu. Na may isang isipan na magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. At sa anuman ay huwag kayo matapos sa inyong mga kaaway. Talaga may kaaway, no? Sa Pilipos, mga kapatid, si Pablo po sa Pilipos, nakakulong po siya in Acts chapter 16, verse 16, na kahit nakakulong po siya dyan. At saka sa Pilipos po, yung letter na to, I think, ito po ay letter na nakakulong na rin siya. Pero sabi niya, no, at sa anuman ay huwag kayo matakot sa inyong mga kaaway. Para sa kanila, ito ay tanda ng kailang kapahamakan. Ngunit ang inyong kaligtasan at ngunit ng inyong kaligtasan at ito ay mula sa Diyos. Kino-comfort niya po yung mga tao na nakabasa niya sa Pilipos. Although siya po nakakulong. Mga kapatid. Kaya, tignan nyo na lang kung ang gaano ka dapat ang mga Kristiyano nagkakaisa. And then, verse 29, sapagkat sa inyo ay pinagkaloob alang-alang kay Kristo, hindi lamang ang mananampalataya sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Yamang taglay ninyo ang gayong pakikipaglaban, so may labanan na, battle, na inyong nakita sa akin. At ngayon, nabalitaan ninyo tungkol sa akin. Pwede kasi mangyari po ng mga Kristiyano sa Pilipos, maranasan po nila yung tulad ng naranasan ni Paul, Apostol Pablo. Pero si Apostol Pablo ay hindi po siya nakulong dahil sumuko siya. Kundi siya ay naging matatag sa pananampalataya. Kung babasahin niyo po yung Book of Acts, sabi nga ni isang gobernador, makakalaya na sana si Pablo, pero dahil dumulog po siya sa Roma para mag-testify, nadali siya sa Roma. So si Pablo po, hindi po siya talunan. Kaya po siya nakakulong, titignan natin, hindi siya sumuko, hindi siya po itagumpay. Na hindi niya pinagpalit, hindi niya kinatakutan na makulong alang-alang kay Kristo. At may mga kalaban talaga sa pananampalataya. So, ganun din ang gusto ituro ni Pablo sa mga taga-Pilipos. So, tayo rin mga kapatid, lahat po ng labanan dito na mangyayari sa Book of Judges, makikita natin may kanya-kanya silang karanasan at kanya-kanyang tagumpay, may kanya-kanya pinakikita ang aklat na ito para sa ating pananampalataya. Nasa gitna rin tayo ng labanan. Merong spiritual, may financial, may sicknesses, may mga relationship na battle, may mga disobedient na mga anak, minsan pasaway, sakit sa ulo, minsan may mga separation ng family, mga broken family, naghihiwalay mga magulang, so yung mga anak nagsisuffer. Yung mga battle po talaga sa buhay ng tao, hindi talaga nagkakaroon ng perfecto. But tayo nasa Panginoon ay maging handa, kaisa lang po tayo sa Espiritu at katotohanan, tutulungan tayo ng Panginoon
dito sa apat na reason na ito ay makatulong po sa atin. Huwag tayong matakot dumating sa Panginoon. Hindi po okay yun. You can pray to God sa iyong loob ng kwarto mo, solo ka, si Lord na kausap mo, read the Bible, dumain tayo kay Lord. Wala pong okay doon. Yun po ay turo ni Jesus sa atin na manalangin tayo sa Kanya. Sige po, let's pray. Aming Diyos, salamat po. Salamat po sa aming narinig ngayon, Panginoon, na paano po nagtagumpay po. So, nakikita namin yung leadership ng ina-appoint ninyong judges or commanding officer like si Barak. So, doon po minsan nagdedepende rin ng mga Israelita sa mga leader na kinakausap po ninyo. So, sa panahon namin, Lord, sa church, ang mga leader mo na ginagamit ko yung mga pastor. Lord, patatagin niyo po yung mga kapastoran dito sa churches dito sa Mateo, churches sa anumang lugar na maging tagumpay po ang pastor, patatagin niyo po ang mga pastor, Panginoon, nangangaral ng salita sa mga battle po ng buhay namin. Hindi rin po kami ligtas sa mga temptation at mga pagsubok. So, tulungan niyo po ang mga pastor na patuloy lang po magpahayag ng iyong salita, isabuhay ang iyong salita, patuloy na gumanap sa mga layunin ng mission ninyo, Lord. Kami po yung mga co-workers ninyo, kami po yung mga kamanggagawa. Tulungan niyo po kami maging masipag po, tumugon sa iyong mga panawagan at mga mandato na aming tinatanda. Maraming salamat po, Panginoon. Lord, gusto ko itaas sa inyo, Lord, ay yung nararamdaman kong mental, spirits na po ito. Parang every evening po, nararamdaman ko po siya. May oras na okay lang siya, may oras na parang hindi okay. But Lord, gusto ko po sa inyo ipagkaloob ito, ipagkatiwala po ito. As your mercy, Lord, sa aking nararamdaman. Lord, din po, Lord, Sister Cora, patuloy mo siyang kaawaan, Lord. Cora, uy, Panginoon, balitaan po namin ang kanyang kondisyon. Aming Diyos, kaawaan niyo po, Sister Cora, uy, sa naming kaibigan at kapatid sa Panginoon. Sa Panginoon, dalangin namin na patuloy po na inyong pagpapatay sa kanya. Kaawaan niyo po siya sa kanyang kalagayan. Gandi po, daliri ni Brother Tom. So, Lord, sa ngayon, talaga ako muna nag-worship. Pero ako po patuloy na umaasa at nagtitiwala sa iyong kakayahan, aming Panginoong Jesus, na makabalik po ang pakiramdam ng daliri ni Brother Tom na gumaling at makabalik po sa gawain na pinagkakaloob sa kanya, pinagkakatiwala. Worship. Hindi lang mag-gitara, mag-worship sa amin, mag-gilig sa amin. Maraming po salamat, Ama. Continue to bless si Brother Edgar na napakasipag namin kapatid ko. Continue to bless him sa kanyang kondisyon sa pangangatawan niya. Ingatan niyo po kanyang pag-uwi, Panginoon. Maraming po salamat, Ama. Tinataas po ang lahat sa ngalan ni Jesus. Amen. 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 Wonderful. Okay. Kung kayo po na-bless, paki-share po. God bless you all po.